So what's up mga idol So nagbabike tayo mga idol. Makulimlim oh. Usually summer ngayon dito pero Brad, kaninang umaga pa umuulan. Makulimlim no. So 5:30 na lang hapon. Usually pag 5:30 Brad, sobrang init na ngayon. Pero Brad, sa isang banda okay din to kasi dahil nga summer no. Medyo yan. Mapepreskuhan kami ngayon dito mga idol. So pupuntahan natin yung katrabaho ko na umorder ng t-shirt, 2 t-shirt, tsaka isang sombrero. Para Pilipinas lang, Mabagyo, yan, maulan, yan. Pero sa mga napapanood ko sa mga balita sa atin, Pilipinas, 1 week daw na mag-uulan, Pero sana tumigil na, Ilang araw na rin na walang pasok yung mga bata, Pero ang sa tingin ko, ayon sa news, Metro Manila yung pinaka naapektuhan talaga ng sobre. Then Cavite, Bulacan, yan ang mga naapektuhan talaga. Siyempre, Marikina, mga idol. Pero yung Marikina, ang laki ng pinagbago ngayon na hindi ganun katindi yung mga baha. Shoutouts, Pero Metro Manila, Manila, Quezon City, ang tindi. Tsaka doon sa Marikina, shoutouts, Nag-invest yung City Government of Marikina ng backhoe. So, araw-araw daw, nilang hinuhukay yung ilog nang sa ganun lumalim. Yeah, nice! Actually, yung baha naman, marami namang cause yan, Climate change, yung pagdami ng tao sa Metro Manila, urbanization, tapos yung mga sewage system, di naman ganun na-i-improve. Diba? Yung mga basura, alam mo yun? Kaya hindi naaayos, Brad, yung sewage system. Well, climate change, wala na tayong magagawa dyan. And then yung proper na pagkatapon ng basura, tuloy-tuloy pagbaha. Well, ayon sa news, ewan ko lang, ayon na. Meron daw gagawin na parang modernization ng sewage system sa buong Kamaynilaan. Sana all, sana matupad, At siyempre, alam mo yung corruption, mga idol. Dapat hindi na kasi alam mo yung taong bayan yan ang nagsasuffer pag umuulan ng malakas. As kulimlim, Dapat yung mga gantong oras, nasa dagat pa ako, Okay, pag-usapan naman natin yung charge. So, mga kaibigan, 2016 pa lang, nung inumpisahan ko, together with Paul Jason Oxon, mga kaibigan, yung charge, mga idol. So, usually, kapag may mga order dito, pag malapit-lapit lang, mga kaibigan, yung kayang e-bike, so, ako na nagdi-deliver. So, kaya siyempre, kapag malayo, tulad ng mga lately, nag-Italy, sa London, well, hindi natin ma-deliver yung brand. So, pinapa-shipping na lang natin. So, check nyo yung Facebook page namin, Instagram, Charge Clothing, mga kaibigan. Makikita nyo yung mga bagong design namin. So, next year pala, 10 taon na yung Charge. Pero, siyempre, alam nyo naman sa mundo ng clothing, mga kaibigan, hindi naman agad-agad yung magsasuccessful ka, The key to success is consistency. Yan! Na-enjoy ko lang yung moment ng ganito. Marami ka nagiging kaibigan. Tsaka ina-enjoy ko lang naman So, mabalik lang yung puhunan. Minsan nga, alam mo yun, talagang wala pang kita. Pero okay lang, basta tuloy-tuloy lang, Tsaka nag-i-enjoy kasi ako dito, Basta kahit konting-konting kita lang, sapat na yun, okay na yun, G na yun, palag na yun. Siyempre, lahat naman tayo nangangarap, Ang pangarap ko lang naman, alam mo yun, makilala yung brand natin. At siyempre, being isang Pilipino, mga kaibigan, di ba? Isang solid yung pagkaroon tayo ng Filipino brand, clothing, sa buong Barcelona, di ba? Siyempre, samahan ng tiyaga at siyempre, lahat naman yan ipagkakaloob ng Diyos, di ba? Siyempre, tuloy-tuloy lang. So, nandito na ako mga idol. So, naglalakad na ako. So, hindi ka allowed mag-bike dito sa mga bangketa. Doon ko lang sa bike lane. So, sige, kita-kits. Akala ko na tutulog pa So, waiting tayo mga kaibigan kasi nagkaroon siya ng aksidente. Na-operahan yung tuhod niya kaya nakasiklib siya. Tagal na, mga ilang buwan na Pero sana gumaling agad. Mga idol, na-deliver ko na. So, hindi ko pwede maipakita. Kasi nagkaroon siya ng aksidente sa trabaho daw. Ayaw ko nang alamin masyado. Tsaka hindi ko na sabihin kung ano talagang nangyari sa kanya. Basta namaga yung kanyang tuhod and then talagang namaga, na-operahan siya. Kaya nakasiklib siya ngayon. So matatagalan, talagang magang-maga pa yung tuhod niya. Katrabaho ko siya, anong nalaman kung nakasiklib siya? Sabi ko, ano nangyari? Yun nga, nagkaroon na aksidente sa trabaho. At wow, magang-maga yung tuhod niya. Mukhang matatagalan ang kanyang sick leave. Pero sabi ko nga sa kanya, mas importante yung kalusugan, Bagong lahat, syempre kalusugan muna mga kaibigan, ang sinasabi ko sa kanya. So sana maka-recover siya as soon as possible. So in order niya, 2 t-shirt, tsaka isang sombrero, tuwang-tuwa naman siya.
Well, anyway, ganun talaga. So, fast recovery sana. Yeah. Yun, nagkwentuhan pa kami, no? So, sabi ko, mga kailan makaka-recover o makakabalik siya sa dati niyang, alam mo yun. So, ang sabi niya, usually, maganda naman yung result daw. Case naman daw ng tuhod niya, usually ganyan daw yung mga nangyayari sa mga soccer player. Siyempre, yung mga soccer player, nasa private hospital yung mga yan, at talagang inaalagaan sila. At alam mo yun, siyempre, iba yung mga gamit ng mga private hospital. Pero siya, medyo matatagal lang. Siyempre, alam mo naman, public hospital. Sana mabilis ang kanyang paggaling at hindi na rin ako tumagal doon. Siyempre, ayoko na rin maistorbo siya, yung pagpapahinga niya. Pero kung makikita mo yung tuhod niya, talagang magang-maga. So, sabi niya sa akin, mga 1 year pa. Wow. Well, sana maging okay ang lahat. Umaambon na. Sana hindi ako maabutan ng ulan. Magandang mag-bike dito sa Barcelona kasi ang daming bike lane. Tsaka yung bike lane talagang walang mga motor at mga sasakyan pumapasok dito. Bawal na bawal yun. Yan o. Tignan mo yung bike lane, boss, o, di ba? Solid, di ba? Ito na ba ang umpisa ng bike vlog? Yan ang abangan, mga idol. Sana sa mga susunod na araw, umaraw. Yan! Matuloy ang bike vlog. Yan! Ano na naman tayong dideliveran, mga idol. At syempre, mga idol, ang dideliveran natin, none other than yan. Boss Idol, Tikman ng Algorithmos, mga idol. At syempre, Dusty, mga kaibigan, from Davao City. Check niya ang mga in-order nila, mga idol. Yung bagong release natin, mga idol, na Charge Metal Grunge. Kaibigan, dideliver natin. Yan ang aganda sa Charge, mga idol. Kapag umorder kayo sa Charge here in Barcelona, mga kaibigan, ako na mismo ang idol nyo ang magdi-deliver, mga kaibigan. Kaya syempre, mga kaibigan, still available. Meron tayong black puti, mga kaibigan, na available niya, mga kaibigan. O, sa mga wala pang sombrero dyan, ha, pinopromote natin yung Charge, mga kaibigan. Ako nga pala si Ars Trivia, ang legit na delivery man ng Barcelona. Delivery boy! So, deliver time tayo. Unahin natin si Tikman, mga idol, kasi mas kabisado ko yung lugar ng bahay niya. And then next natin si Dusty. Ang ganda ng panahon ngayon na lovely day. Ang sarap mag-bike, syempre, mga idol. Syempre, chill ka lang, Brad. Uulan, aaraw. Usually, pag ganito panahon na July, August, papuntang August na sa Barcelona, sobrang init. Pero tama lang, no? Sakto lang, no? Hindi ganun kainit. Kaya nga pala, no? Meron kaming grupo, Algorithmos, ha? Check niya, mga rap artist kami, ha? Hindi lang halata, pero mga rap artist kami. May bago kami i-release, mga kaibigan, baka niyan. Yung last release namin, yung Agos, napaka-solid nun. Check nyo, Algorithmos, Agos. Dati, itong dinadaanan ko to, walang bike lane dito. Yan. So ngayon, nilagyan nila ng bike lane. Dati, yan, dyan sa gilid dumadaan. So, halo-halo na yung dumadaan. Tao, mga nakabike. At syempre, para iwas disgrasya, gumawa sila ng bike lane dito. Itong bahay ni Tikman, malapit lang ako dito. Mga 10 minutes lang mula sa bahay namin. Pag nakabike ako, yung kay Dusty, hahanapin ko pa sa Google Map mamaya yun. Hindi pa nagre-reply si Tikman, eh. Pero nag-message na ako sa kanya, tsaka kay Boss Dusty rin. Pero baka mamaya mag-reply na yan. Ano nga bang address niya? Ano bang kalye? Sige, boss. Hanapin ko. Papunta ba? Oh, ano yun? Doon sa may park na pinuntahan natin nakaraan, bago doon o lampas? Paggaling ako ng, ng Justisya. Lampas pa doon sa park? Lampas pa, no? Okay, on the way. Okay. Hasta ora. Ciao. Okay, so tumawag si Boss Tikman. So binigay na yung address. Alam ko na kung saan to. Malapit na ako. So mga idol, together with Tikman ng Algorithmos, mga idol, ha. Abangan niyo, ilalabas namin katang bagong traka. Yeah, napaka-solid doon, ha. So, yun, no? Siyempre, charge siya, mga idol, ha. O, Tikman, mga kaibigan ng Algorithmos. Yes, sir. Check. Idol, no? Na-deliver ko na kay Boss Tikman yung t-shirt na in-order niya. Kay Boss Dusty naman yung ating destination ngayon, mga idol. So, yung mga check, no? Medyo nahihirapan talaga ako dito sa lugar ni Boss Dusty. So, ang ginawa ko, mga idol, no? Bumalik ako ng Plaza España, mga idol. Kasi, mas kabisado ko yun. Dahil napuntahan ko na to dati, naglalakad lang ako. So, dinerecho ko lang. Tsaka, pasin nyo yung camera, di ba? Hindi ko hawak-hawak kasi, delicates.
Kita ko na, mali talaga ako ng dinaanan kasi kung doon ako manggagaling kila Boss Tikman, talagang maliligaw talaga ako, Brad. Pero ang susi, daki. Ayan. Ito, baybayin ko lang to. And rekta. Yan. Ito na, ito na yung McDonald's. Yan, nakikita ko na mga boss. So, okay na. Nakita ka na rin sa wakas. Naligaw-ligaw ako kanina. Kaya hindi ako nakapag-video. So, okay na rito. Tatawid tayo rito sa may tapat ko rito. And that's it. Ito yung McDonald's, oh. Yan. Tanda ko dyan kami nag-McDonald's ni Tikman nun eh. So, let's G. Dito tayo sa Gedli. Dito na ako. So, hanapin ko na lang yung number. Naglalakad na lang ako para safe, para di na ako maligaw, Brad. Yeah, alam ko na ito. Nagkaligaw-ligaw pa ako kanina. Pero ayaw ko lang kung pa pwede yung bike ko sa loob ng, sa loob ng elevator. Nawala mo yung sitwasyon ko rito. Hindi kasya sa elevator, pero pinagkasya natin. Sardinas ka kasi sa lata, ito pa kaya. Dito ako ngayon sa teritoryo ng idol natin, Dusty, mga boss ng algorithmos, mga kaibigan. At meron pa SK din si boss. Dito ako, yeah, tinan mo naman sa terrace, mga idol, di ba? At tinan mo yung flooring. Ang ganda, boss. Ang ganda ng place ni Boss Dusty dito. Then, nakapunta na ako dito, nung birthday ni Boss Dusty. Nag-inom kami rito, alas 5 na madaling araw may nabot dito, mga kaibigan. Pero mas maganda na mag-inom ngayon dito kasi ganda ng flooring. At may mesa kami rito, may upuan na rin. At syempre, fresco. Overlooking, mga kaibigan, ang place na to. Yeah. Pauwi na tayo, no? Nag-aaya si Mami lumabas. Ewan ko lang kung saan kami pupunta ngayon, mga idol. So, kita-kits mamaya. At kasama ko nga pala yung mga gang. Pero hindi kami sanay sa bang. Meron tayong pupuntahan ngayong museum, mga kaibigan. Ito yung pinuntahan namin nakaraan, pero sarado. Kaya di tayo nakapag-vlog this time around, mga kaibigan. For sure, maaga pa naman, mga kaibigan, pahihintulutan tayo. Iyan, na makapasok, iyan. Yung museum niya, mga idol. So, yan yung Elborn Museum, The History of Barcelona. Iyan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, dadalhin ko na naman kayo sa panahon ng mga Romano. So, alam niyo naman, nakakakuha tayo ng mga discount, mga kaibigan. So, try natin dito. Yeah. Kaya lang, sa isang banda kasi, mga idol, hindi tayo makakababa rito. Pero hindi ko alam kung pwede, malamang hindi. Pero wow, Brad, ano mo naman. Way back, mga ilang taong kaya ito. So, ayon dito mga idol, so nakikita ko, may nakasulat doon. Ito raw yung Barcelona noong panahon ng 1700. Wow! Paglakad doon mga idol at ma-testing, no? Kung paano maglakad sa mga bato, yan, ng panahong 1700. Mga 5 meters yung ground floor noon. So, ibig sabihin, 5 meters yung mga itinaas ng mga lupa ngayon. Mga check, mga idol. So, wala pala siyang bayad. So, meron tayong pupuntahang simbahan dito na lumang-luma din sa loob ng Elborn. Maraming mga tourist na pupunta rito kasi maganda yung lugar na to. Halos, alam mo yun, medieval yung style. At pagsapit ng mga gabi, mga kaibigan, dami mga bar dito. Siyempre, mag-iingat ka rito, Brad. Maraming maganakaw dito. Marado yung simbahan, mga idol. Maganda yung history nito. So, yung nag-construct nito, mga taong bayan. Yan, no? Yan. So, then, nagkaroon sila ng parang crisis. Nung habang ginagawa ito, humingi sila ng pondo sa Football Club de Barcelona. Kaya yung sa loob ng simbahan na to, merong logo ng Barça. Yeah, check. Ito yung simbahan ng Santa Maria del Mar. Okay.